Gagawa tayo ng trending na graham bars. So, sobrang trending nito ngayon. Naku, ang dami talagang nagninegosyo kahit saang sulok ng Pilipinas meron ito. Ito kasing ice cream bar na ito ay napakadali lang gawin. At pareho din sa regular na ice cream na nabibili natin, pwede kang gumawa ng iba't ibang flavors. Mapa-chocolate man yan or prutas ay kayang-kaya. Pero sa video natin ngayon, ang gagawin nating flavor ay coffee crumble. Okay, para sa recipe natin ay gagamit tayo ng creme densada. So, sa trending na mga ginagawang recipe ngayon, ang gamit talaga nila ay creme densada. So, question, pwede bang gumamit ng all-purpose cream lang? Yes, pwede po. Pero magdadagdag ka ng isang lata ng condensed milk. So, 2 lata ng all-purpose cream, tapos isang lata ng condensed milk. And then, gagamit tayo ng graham crackers. Ang 2 pack nito ay sobra. Pero hindi din pwede gumamit tayo ng isa lang dahil kulang naman. Tapos, sa flavor naman natin ay gagamit tayo ng kape at maglalagay tayo ng tsokolate. Tatadta rin natin yung ating tsokolate. Pwedeng gumamit ng chocolate chips. And maglalagay tayo ng cashew nuts. So, ayan. Mag-whip na tayo ng ating cream. Okay, so meron tayo ditong cashew nuts. Kung wala kayong cashew nuts na available or namamahalan kayo, pwede mang gumamit ng peanuts lang. So, ito ay optional. Ika-cut ko siya or isa-chop ko siya. Pero, pwedeng hindi naman. Pwedeng buo. Pero, para dumami, alam mo yon, kada bite mo ay meron naman. Cut na lang natin. Ito ay may mga balat-balat pa. So, pwedeng tanggalin mo. Ayan, eto na sila. Tinanggalan ko na ng balat. So, ngayon ay i-chop natin ito or i-cut natin. Ayan, so eto na yung ating cashew nuts na chop na natin. So, hindi super chop ha, dapat ganito lang. Ngayon naman ay mag-chop tayo ng ating tsokolate. So, dapat ay chocolate chips, pero walang available. So, etong buttons ang gagamitin natin. So, i-chop natin to. Ayan. Dark chocolate yung nakasulat, pero alam nyo, tinikman ko siya. Medyo matamis siya. So, i-cut natin to. So, meron tayo nabili na buy 2, save up to 10 pesos. So, kung may mahanap kayo na mas mura, okay. So, ilagay na natin dito sa ating bowl yung ating creme densada. So, di ba hindi ako gumagamit ng creme densada? Talagang combination of all-purpose cream and condensed milk. So, gumamit ako ng creme densada ngayon dahil ito yung ginagamit ngayon ng mga seller ng graham bar. Dahil nga trending siya, so susundin din natin yung gamit nila na cream. Actually, yung iba, mayroon silang dinadagdag like 2 creme densada tapos isa pang all-purpose cream. Dahil daw, ang creme densada ay matamis masyado para sa kanila. Pero, para sa akin, okay lang naman siya. Pero, tingnan natin mamaya kapag frozen na. Yung iba naman, nagdadagdag ng isang lata pa ng all-purpose cream na Angel din na brand. Tapos, nagdadagdag din sila ng condensed milk. So, maraming version nito. Depende na yan sa inyo kung ano yung maibigan ninyo na version. And remember, dapat yung creme densada ay chilled overnight. Kung nagmamadali ka, pwede naman ilagay sa freezer for 2 to 3 hours. Huwag na pong pasobrahan dahil mag-iiba po ang texture ng inyong creme densada. Tutubig kasi siya. Okay, next ay gagamit tayo ng mixer. Kailangan talaga ang mixer para mag-double ang size ng ating cream. Sa pag-mix naman natin ay iset na muna natin si mixer ng low na muna at i-mix natin for 2 minutes. Okay. 2 minutes na yan. Scrape na muna natin yung gilid.
Next naman ay iset natin si mixer sa medium speed. Tapos, i-mix natin for 3 minutes. Ayan. After 3 minutes, eto na siya. Scrape down natin yung gilid. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng ating instant coffee. Ayan. So, ngayon ay iset natin sa high yung ating mixer at i-mix natin to for 2 minutes. And, ayan na po siya. So, ganito dapat yung texture ng cream ninyo. Next ay i-mix or i-fold na natin yung ating cashew nuts dito. At yung ating tsokolate. Ayan. So, gentle lang ha. Para hindi naman ma-deflate yung ating cream. Ayan. Okay, so sa container, ito yung gagamitin natin. Ganito din yung nakikita ko sa mga gumagawa eh. So, next na gagawin natin ay maglalatag na tayo ng ating graham crackers. So, ang ginagawa nila ay yung graham cracker ay binabasa na muna ng water bago nila ilagay sa container. So, ganun din yung gawin natin. So, ngayon ay ibuhos na natin dito yung ating cream mixture. Ayan. Tapos, spread natin evenly. Ayan, napantay na natin. Ngayon naman ay magpatong tayo ng second layer ng ating graham crackers. Yan. And then, takpan na natin. Oops. Tapos, ay ilagay natin sa freezer until maging matigas siya. Kasi sometimes, kahit overnight, may malambot pa rin na part. Depende kung gaano kalamig ang freezer at kung marami ang nakalagay sa freezer, matatagalan siya na tumigas. Ayan. Matigas na siya. So, ngayon ay i-cut natin. Ayan. Okay. Mag-slide tayo ng spatula sa gilid. So, baliktarin natin siya dito sa takip. Ayan. Oops. Oops. Ayan. O, yun. Tapos, i-cut natin siya. So, i-cut natin siya according sa size na gusto mo. Ano bang gusto mong size? Ganito lang. Kung gusto niyo ganyan lang kaliit, pwede. Or ganito. Ayan, sa pagbalot natin ay gagamit tayo ng aluminum foil. Okay. Lagay natin yan dyan. So, sa size ng ating foil ay depende yan kung ano yung shape or size ng graham bars. Sa pagbalot naman ay maraming paraan. Ito lang yung gagawin natin dito. Ayan. So, bago natin i-close ay i-fold na muna natin dito. Okay. And then, ayan. Tapos, sa gilid naman, ganyan. Ganyan. Ganyanin natin. And then, same dito. Let's close. And then, dito din. Ayan. Okay. Ayan siya.
And ayan, sa tikman na natin. Magbukas tayo ng isa. Okay. Ayan, eto na siya. Tikman natin. Alam nyo, ang dami natin na ilagay na palaman yung ating tsokolate at ng ating cashew nuts. Okay naman sa akin, pero kung gusto yung bawasan, pwede. Yung amount ng coffee na ilagay natin ay tama lang for me. Pero kung gusto nyong bawasan or dagdagan, pwede naman. Pero para sa akin, okay na. Okay. Kung gusto nyo na ibang palaman naman, bagay din dito ang chocolate chips na cookies. And pwede din na Nutella or magdagdag ka ng marshmallows. Pwede. So again, mga ganitong recipe, kahit anong pwede ilagay mo, basta bagay or yung gusto mo na pair. And oo nga pala, nakagawa na tayo nito before. Ang pangalan lang, ice cream sandwich. So, first, mangga, yung ginawa natin. Sa sunod naman ay iba't ibang flavors, pero nag-coat tayo ng tsokolate. Yung third naman nito ay, yun na yung graham bars. Pero, ang cut ko nun ay parang medyo manipis dito. Tapos, ang flavor nun, nagdagay ako ng may mangga, may avocado. Hindi ko lang alam kung may Oreo. Parang may Oreo naman. Kalimutan ko na. And, eto yung sumunod. Dahil talagang mas pumutok ngayon. Mas marami ang gumagawa. As in, ginagawa na nilang negosyo to the point na meron na silang mga resellers. Oo, nag-distribute na sila. So, may freezer talaga silang malaki. Tapos, iba't ibang flavors. Ang ginagawa nila para, syempre nakabalot siya ng, diba? Aluminum foil. So, ang ginagawa nila, naglalagay sila ng sticker na may kulay. So, may indication. Siguro kung pula, yun yung strawberry. Kung black naman, yun yung Oreo or yun yung coffee or pwedeng brown ang coffee or brown si chocolate. Tapos, ang yellow naman, mangga. So, pwedeng ganun yung gawin nyo. And, meron din gumagamit ng ibang pambalot gaya ng plastic or yung parang sandwich wrapper, pwedeng ganun. So, depende na yan kung ano yung gusto nyong look. And, pwede din, kalahati nito yung ibenta mo, kalahati ng size nito. And pwede din mas manipis. So, and yung isa pa ang itsura ng bar niya ay yung pag ganyan siya. Pero medyo manipis nga. At nga pala, ang ginagamit ko talaga na cream before ay yung plain, hindi creme densada. Angel, pero mahilig ko sa Angel Angel na all-purpose cream na nasa can. Bago lang niyang dumating yung yung naka Tetra Pak ba tawag niyan? Bago lang yan. So, ang ginagamit ko talaga ay Angel na all-purpose cream, 2, tapos isang condensed milk. Yun ang lagi kong ginagamit kapag gumagawa ako ng graham float or ice cream. So, ngayon, gumamit ako ng creme densada dahil yun ang ginagamit ngayon ng mga nagre-negosyo. So, sinunod natin. So, ano ba yung lasa niya na creme densada? Sige. Ito kasi may flavor na. May kape na. Pero natin. Yung iba, hindi nila like na creme densada lang talaga lahat. Dahil nga daw, merong mas matamis daw. Sa tamis naman, para sa akin, okay lang. Tama lang talaga siya. Yung iba naman, ang sabi nila ay may aftertaste. Napansin ko kapag hindi pa siya frozen,
ang aftertaste niya ay yung type ng tamis niya, hindi siya parang condensed milk ang dating kapag hindi pa siya frozen. Pero ngayon naman na frozen siya, hindi mo na malalasahan yung aftertaste. Pero yun nga, kapag hindi pa siya frozen, tikman mo, malalasahan mo yung aftertaste na yun. Yung description ko doon ay, yung iba sabi lang mapait, hindi siya mapait for me. Alam mo yung substitute para sa sugar, yun na lasa, ganun. Ganun yung nalalasahan ko. So, sa inyo, ano yung comment ninyo? Kung nalasahan nyo na si creme densada, i-comment nyo kung ano yung description nyo para makatulong tayo sa ibang nagtatanong or nagwa-wonder ano nga ba yung reklamo nila sa creme densada. For me, kapag frozen na, walang problema. Okay lang sa akin. Pwede naman na mag-experiment kayo. Yung iba, ang ginagamit nila, isang creme densada, isang all-purpose cream, tapos kalahati ng condensed milk. Yung iba naman, ang ginagamit nila, 2 creme densada, isang all-purpose cream. Tapos, yung iba naman din, 2 creme densada, isang all-purpose cream, isang condensed milk. So, pwedeng kalahati ng condensed milk din. Tapos, yung iba, nakita ko, na yun din yung ginagawa ko before, 2 all-purpose cream, isang condensed milk na lata. So, pwedeng ganun. Yung malalaki yun ha, mga cans yun lahat ha. Yung isa din na ginawa ko is kung yung 250 ml ang gagamitin mo na all-purpose cream, 4 nun, tapos 2 cans ng condensed milk. Yung 300 ml na condensed milk. Ganun. Yun talaga. Hindi ako gumagamit talaga ng creme densada before. Ngayon lang, dahil ito yung trending na recipe nila. So, next time, baka gawin din natin yun. So, ayan. Pwede yung gawin sa bahay para matest nyo kung okay sa panlasa ninyo. And pwede kayo mag-experiment. Sa mga coffee lovers or hindi coffee lover, ay magugustuhan to. Dahil ako mismo, hindi ako coffee lover, pero nagustuhan ko siya dahil yun nga, hindi ako mahilig sa kape na pure talaga. Mas gusto ko yung coffee ko ay mas creamy, mas milky, ganon. So yes, kahit bata, matanda, magugustuhan to. And sa graham crackers, pwede na yung isang flavor, yung chocolate flavor, pwedeng ganon. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 14 pieces. Ang cost per yield ay 25 pesos and 17 centavos. Pwede mong ibenta ng 35 pesos or higit pa. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!